So last time nga ay pinag-usapan natin nga yung tungkol nga dun sa liquid to suction heat exchanger at para mas maintindihan natin kung paano gamitin yon ay um, ito, try natin solve itong sunod na sample problem. Sunod na sample problem. So medyo mahaba-haba. So here we have a kumuha lang ako ng gamit. So for this sample problem nga, we have a R22 ulit. R22 na muna para hindi ano tayo malito. No? Puro R22 muna tayo. So we have now an R22 vapor compression cycle, which includes a liquid to suction heat exchanger in the system. The heat exchanger warms the saturated vapor coming from the evaporator from -10 to -5 degrees Celsius. With liquid comes from the condenser at 30 degrees Celsius. And then the compressions are isentropic in both cases below. Okay. So, kaya may both cases kasi nandito yung explanation natin about those both cases. So first, calculate the coefficient of performance of the system without the heat exchanger but that the condensing temperature at 30 degrees Celsius and evaporating temperature at -10 degrees Celsius. So ito yung unang case. So siya yung wala pang, ayun nga nakalagay, without the heat exchanger. So ito yung unang case. Padalwa ay calculate the coefficient of performance of the system with the heat exchanger. So ito yung sinasabing both cases below. Okay, so without the heat exchanger and with the heat exchanger. And C, if the compressor is capable of pumping 12 liters per second measured at the compressor suction, what is the refrigeration capacity of the system without the heat exchanger? And D, with the same refrigeration with the same capacity as in letter C, so ito yung C, siguro ito, what is the refrigeration capacity of the system with the heat exchanger ngayon? Then determine the temperature leaving the condenser and its degrees of cool. So tandaan nyo kaya medyo mahaba siya. Kasi nga tayo ay merong dalawang kino-consider na setup. Isang walang heat exchanger, ayan, without heat exchanger. And then meron tayo ditong with heat exchanger. So basta itong A na to ay COP na wala. Ganon din itong ito, letter C na wala rin heat exchanger. Siguro yun muna unahin. And after that ay, ano kayong ano? Hindi siguro. Kaya siguro to pinagawa ay para lang ma-compare specifically yung ating COP for with and without heat exchanger. Ah, ayan. So dalawa nga ang ating setup pa. Isang without heat exchanger at isang with heat exchanger. Okay? So gusto ko lang bigyan ng emphasis yun kasi parang dinobli lang natin ginawa natin last time, no? Okay? So ang purpose lang kasi kaya kinuha yung without heat exchanger is to compare kung ano ba magiging effect kapag
from yung standard na vapor compression cycle at kapag nag-include tayo ng heat exchanger. Yan. So yun lang gustong gawin dito ng problem. Okay? Kaya siya medyo mahaba. Okay? Yan. Ginagawa ko lagi ay para matansya ko kung nasa ng gitna. Natin sa gitna. Then, we start by listing all the possible given. So we have here, okay, para mo na magmalito, okay, ano to, pag tinignan nyo kasi yung sunod na statement, ayan, the evaporating temperature is at negative 10 degrees Celsius. So ito ay more of before and after dun sa heat exchanger. Ayan. Okay. Siguro mas magigits natin, no? But for now, okay, kung hindi agad naintindihan ang ating dalawang condition for the condensing temperature at evaporating temperature is 30 degrees nga ang ating condenser. So, TC na nga lang pag condenser. And then, evaporator nga, negative 30 degrees Celsius and evaporating temperature of negative 10 degrees Celsius. Okay. Okay naman, no? Hindi pa naman ako putol-putol. Opo, sir. Okay naman po. Okay, sige, thank you. Then, after that ay, ito, Q, yan, na 12 liter per second. Tandaan lang ito ay at suction. Yun nakalagay naman na yun. At compressor suction. So, doon siya sinukat. And ang isa na lang ay yung 5 na yun sa heat exchanger. Okay? May number kasi supposedly to. So, pastahan mo na to. T, ano kayo maganda nga ano dito? Hindi, leaving na lang. L sa part ng evaporator na lang. Leaving sa may part ng evaporator. Mas maganda kasi nga ay ano to, number to. Pero hindi pa kasi natin na i-drawing yung yung system diagram. Kaya letter muna. So basta sa leaving sa may part ng evaporator na 5 degrees Celsius at yan. So itong 10 na yun ay parehas lang din. Kaya hindi na natin kailangan siya paghiwalayin. They are both pertaining to the evaporator, evaporating temperature at evaporator. So they are basically the same. Ganon din ito. Yan, condenser at condenser. Okay, kaya nga lang siya dalawang ang tumpok kasi nga itong nasa taas na to ay with heat exchanger. Itong nasa baba nga ito ay without the heat exchanger. So find. So A, COP lang. COP. Ito ay without HE na lang. Without heat exchanger ang sabihin ng HE. Without heat exchanger. Then B, COP din, pero with heat exchanger. So yun nga, no? Pag sinulat natin yung buong given, yan, no? Kung napansin nyo, gusto nga lang kasi niya i-compare kung ano ba mangyayari kapag walang heat exchanger compared sa may heat exchanger. Then sunod sa may um, refrigeration capacity naman siya. So pag refrigeration capacity ay REF. So siya ay both effect at capacity. Depende nga lang kung anong nasa ilalim. Okay. Kapag capacity, yan ay dapat ay rate. Kapag effect ay dapat ay per kilogram. Yan tatandaan natin. Kapag capacity nga ay per second, kapag effect ay per kilogram. So yun yung ano niya. Total meron din naman tayo dito ngayon. Meron kasi tayo ditong rate. So doon natin kukunin. So yung una nga ay without, paano? Ayan, without the heat exchanger ulit. So without ulit. At yung isa din ay so same compressor capacity.
Hindi. Basta, mamaya na lang siguro. Ito naman ay with heat exchanger. Then, E ay temperature leaving the condenser and its degree subcooled. Hindi to condenser. Yan. Hindi ko na napaltan kasi nga mali itong pagkakatype kong ito. Ito ay leaving leaving the heat exchanger. Ano na lang siguro para simple na lang. Paltan ko na lang muna tong condenser ng heat exchanger na lang. So, temperature leaving the heat exchanger and its degrees of cool. So ito ay leaving naman sa may condenser yun. Kaya condenser kasi ito dapat ay condenser side. So meron nga tayong leaving sa may sa evaporator. O yung C at E, okay lang yan kahit maging malaking E, kahit maliit na E. Basta letter E para sa evaporator, C para sa condenser, then comp nga para sa compressor. Comp na lang. Hindi na lang habaan. So leaving sa may condenser side at yung degree subcooled. So degree S siguro ang subcooled yan. Degree subcooled. Then solution. Okay. So since meron nga tayo ditong parang dalawang set, so ang gawin ko na lang, instead na unahin ko tong COP then after ay yung refrigeration capacity. So ang gawin ko na lang ay per setup or configuration. So simulan nga muna natin sa mga, doon muna sa walang heat exchanger. Yan. Kasi yun nga yung pinakamadali. So drawing nga natin yung configuration niya, or yung system diagram. So yung system diagram nga ng walang heat exchanger, hindi yung katulad ng ginawa natin dati. So nasa taas nga ang condenser, kahit COND na lang ang condenser, tapos evap ang evaporator. Basta kondensada ang at evaporada, huwag kalilimutan yun. Then yung, hindi ko pala naisulat ang ano. O kahit dito na lang, okay lang naman, kahit dito na sa drawing ilagay yung ano. Yung, dito, yung refrigerant na ginamit, itong R22. Hindi ko na kasi na-given dito. Kahit i-label nyo na lang dito na meron na tayong R22. Again, kahit magkapalit yung pwesto ng dalawa, walang problema. Napakaba. Yan. Then ito nga ay P tapos H. Kasi nga yung ating refrigerant. Then ito nga, kung nasabi ko, ang one nga lagi natin ay yung pumapasok sa condenser. Then this would be our 2, 3, and then 4. Then ganoon din dito. So ito yung 1, 2, 3, and 4. Ulitin ko lang ha, yung unang kasi baliktad nga. Kaya natin ganito nga nilagay para din masundan yung ikot ng ating cycle na pag ganun siya. Kaya pag ganito rin ang cycle niya. Kaya laging nasa may right side ang compressor. And then, ito muna unahin natin. Wala muna tayong heat exchanger. So para siguro malinaw kung anong pinag-uusapan, ilagay nyo lang dito ng label na without muna tayo ng heat exchanger. Okay? So lagyan nyo ng ano ha, ganun, para lang malinaw kung anong pinag-uusapan. Okay? So kaya nilalagyan natin ng label sa taas. Parang context lang siya. Sabi ng sa Tagalog ng context, ikaw na bang pinag-uusapan natin dito sa babang ito? Ayan. Lagay nyo lang dito na wala muna tayong heat exchanger na gagawin. So sabihin yun, unahin muna natin yung A at yung C. Kasi kaherto ng na palakdaw-lakdaw. No? Pagsabay na natin yung A at yung C. So simulan nga natin sa pagkuha ng state points. So at state point 1, okay? So state point 1 nga, nga pala no, temperatures. Ito pala nalimutan ko, ito ay negative 10 degrees Celsius, ito ay 30 degrees Celsius. Wala namang sinabi tungkol sa COP.
Ang sinabi lang ay yung volume flow rate na pumasok sa ating compressor. Okay na yan. So, katulad sabi ko nga, ang property lagi ng ating compressor, ng condenser pala, sorry, ng condenser at evaporator nga ay pressure. Kasi both of them is operating at constant pressure. Kaya pag kinuha natin yung sa may part ng evaporator, which is ito nga, negative 10 degrees Celsius, kailangan lagi natin kunin ang kanyang pressure. Okay? So pressure nga is equal to Psat at T, which is negative 10 degrees Celsius. Ang gagawin niya ay pupunta nga dito sa table. Then hanapin natin na ang R22. Ayan, R22. Hindi ko pala na-indicate na kung saan table. Iyan na muna. Tapos, ay suggestion ko nga ay mag-ruler. Kasi pag gano'n, baka tumabingi ang pagtitrace na pag ginano natin. So, suggestion ko nga ay mag-ruler para ma-check ninyo. So, ito pa rin nga yung, ito pa rin yung dati. So, ang pressure nga natin ay 354, muna. Tama naman. 354, 30. And then, ang 1 nga ay H1 ay equal nga sa Hg at pressure ng evaporator 354.305 PA. So, ano pa rin naman yan? Negative 10 pa rin naman siya. So, yung negative 10 nga natin ay ito nga, 401.555. H1, 401.555 kilojoule per kilogram. Yung kilojoule per kilogram, alam ko namang H niya to. Pero nakasulat din naman siya doon sa taas. Porong unit na ginagamit ay yung kilojoule per kilogram. And then sunod ay S nga S. Ang S1 ay ST. O pwede pala dito na no, isama. Total binabasa lang naman din siya ng sabay-sabay. Sabay-sabay. Hindi, ganito na lang ang problema. Again, kaya ako ginaganito ay para mas simple na nga yung computation. No? Isabay na nga natin. Dahil alam naman natin na nung una kasi hindi pa natin alam Yan, na kailangan natin ng S1. So isabay ko na dito na S1 nga ay equal sa ayun. Same din naman siya. Pressure na 354.30 which is nga yung lumipat basic. Lumipat ang aking yan. So yung SG pa rin natin ay yung ito. Yung 0.76713. Ito na. 3. Then this is kilojoule per kilogram Kelvin. Kailangan ba natin ng ano? Parang kailangan natin ng specific volume pala rin. Kasi, so dapat pala inayos ko yun. Ayusin natin. Ayos ko pa naman. Lagyan lang natin ng taklob. Total uso naman sa inyong garno. Okay pa naman no? Hindi pa naman ako disconnected. Malinaw naman ang dating ko. Apo, sir. Apo, Malinaw po, sir. Thank you. Ano ba? Okay na nga. Siningit ko na nga lang. Totally siningit ko na rin naman. Kailangan din kasi natin ng specific volume 1 ay equals to Vg. Singit ko na lang. Kaysa lagyan ko pa ng tape na puti.
Nahihirapan lang kasi yung sulat. Okay. So, kaya kailangan natin nung specific volume ng word kasi nga meron tayong term dito na may compression suction. May volume flow rate na tayo. Di ba nga ang 1 is, yan nga yung ating suction, compressor suction. Kaya pagdating dito, kailangan din natin ng kanyang volumetric. Specific pala, no? Specific volume pala, hindi pala volumetric. Specific volume. Dahil nga tayo ay pagdating ngayon dito, kasama ngayon ito, itong dulong ito. Kasi nga siya yung BG. Ako, pala sa ako din kasali. Negative 10, ito. Tapos yung BG din. So, kaya nalagay ko dito ay BG. B1 equals to BG. Ay 5.3399. Tapos nga ha, ito naman. Hindi siya cubic meter ha. Siya ay naka-liter per kilogram ang unit natin. Kaya laging do-double check yung nasa taas. Hindi siya cubic meter, siya ay liter per kilogram. Ayan. Palagay ko yung kumpleto na yan. Ang mahirap lang naman lagi dito ay yung state point number 2. Kailangan natin kunin yung pressure ng compressor which is PSAT at 30 degrees Celsius. 30 degrees, mag-interpolate ba tayo? Meron, may 30 dito sa kabila. So, iba naman ang value. 1191. 1191 kPa. At ang sunod niya ay S2 is equals nga so S1. Yung nga pa-opera lang natin yung S1 sa taas. Sunod ay yung H2 na. Ang H2 ay H at pressure ng compressor. Ay, compressor naman. Nalilito. Okay, kahit ako nalilito rin. Ano. Pressure nga ng condenser and S2. Volume ito at volume ito. Kaya gagawin nga natin ay tayo dito. Zoom out ko lang. Kailangan nyo makita lahat. And then, lipat tayo ng page. Kailangan natin kunin ang dalawang value. So, ang unang value nga ay 1191. Okay. Kung di makita ang 1191, again, ito nga ay for every 20s. 20s. Every 200 pala, sorry. 1,000. For every 200. So, 200, 400, 600, 800, tapos 2,000 kasi nga nagsimula sa 1,000. Okay, so 1191. So malapit sa 12 tapos ilalagay lang natin siya pababa. Or katulad na napansin niyo may nakalagay na 30 doon kasi rin nga ang ating temperature ay 30 degrees. Okay? So kaya pwede rin natin gamitin yung 30 degrees na yon. So itatapat lang natin kung saan yung 30 degrees na yon. Kasi maintain na horizontal yung cooler natin. Ayan. Sabi natin ay doon siya nag-intersect sa point na yun. Hindi yan yung 1191. Patapat na yan. Tama lang. Tama lang kayong lagay. Baka mali naman na kayong pagkakalagay. Kasi, doon nga. Malapit lang. Ayan. Mali ang tingin ko. Nakaupo kasi ako. Dapat ay yun. Kasi titingnan natin yung pinaka-interest pag iti-trace natin ito. Tapos titingnan natin kung saan tumama. So tumama siya dun sa malapit na yun. Nakita nyo naman ha. Yan, malapit siya. Pero
Hindi siya kapantay ng linya. Malapit na malapit. Then, ang next ay tulad din yung dati. Ito nga yan, 167. So, kalahati ay 177 kasi 178. So, yung kalahati ay 165, 765 ang kalahati. So, ipod lang ng kaunti. Tutulis natin ito pag ano. So, dito ang tama niyan. Pagkatapos niyan ay ipod ng kaunti. Para sa pang-ruler ko. Ayun. Tapos ang gagawin ay yung ulitin ko ulit, kalahati, no? So, ito yung interval na to, 177, itong gitna. Tapos ang gitna pa nga ay 765. So, ipod lang ng kaunti din, ititiris natin na parang parallel dun sa line ng 176. So, dito siya papatak. Pagdating dito, project natin pababa. Ayun. So, siya ay lagpas lang ng kaunti sa 430. So, dahil ito ay 5, so pwede na dito siguro ang 1. Okay? 1, kasi malapit siya. Kasi ito ay by 5 eh. Hindi lang pwede ito maging 2. Kasi so, mas malapit siya sa 0. Okay? Kaya pwede natin siyang isabihin na 431. Ayan ito, 430 ha. Pwede natin sabihin 431. Okay? Okay, kaya naintindihan kayo yung ginawa kong yon, yung pagbabasa ng 431 na yon. Opo, sir. Yes po, Sige, sir. thank you. Sige, thank you. Maliwanag ha, pwede ka namang ulitin kung di naintindihan. Maliwanag ha? Sige. Tapos yung dalawa naman natira ay madali na. Kasi man equal nga yung dalawang yun, yung H3 at H4. Okay? So yung H3 nga ay, may kailangan pa ba akong iba? Wala na kasi ito yung para sa volume. May mas na flow rate maya-maya. So okay na rin ito. Sinasabi ko okay na rin ito. Kaya punta ngayon tayo sa state point number 3. Medyo taas ko lang. Ng H3 ay equals nga sa HF at pressure na 1191.9. Ano na yun? Ito yung lagyan ng C. Dahil compressor na naman. Condenser. Ang kulit. Condenser nga para siya. 1191 kPa. Kumbaga kung napansin nyo, parang ang tunay na mahirap lang na point dyan ay yung state point number 2. Kasi tinitingnan natin sa table. Yung state point number 1 kasi madami siya. Kasi doon nagsisimula yung H at yung S. Pero the rest, itong H3 ay HF doon sa ito nga ay 30 degrees. So, pupunta tayo dito ulit sa table. Tapos ay 30 degrees. HF dito. 236.664. Tapos, ito ay, yung letter A kasi ay babalikan natin yung may heat exchanger. So, wala muna itong ganun. Kaya, okay pa to. Kaya, diretso na ako sa state point 4. Ang H4 na ay equal sa H3, which is also equal to 236.64 kilojoule per kilogram. Then next ay kukunin na nga natin yung COP. Yan, COP na wala mo ng heat exchanger. So COP nga ay equal nga sa Q added over work ng compressor. Okay. Ang heat added ay laging yan may mass ha. Lagi yan may mass, hindi pwedeng walang mass. Okay. May mass flow rate multiplied by dito.
Diba, ito nga yung heat added, yung linya sa ilalim. So, lumalabas siya ay H1 minus H4. Tapos, ang work ng compressor nga ulit ay yun. So, therefore, mas malaki yung 2. Kaya tayo may M ulit, tapos H2 minus H1. Again, H1 kasi. Then, yun nga, cancel ngayon yung mass. Okay, kaya nga lumalabas ay siya ay laging H1 minus H4 divided by H2 minus H1. Then after nito, may mga value na nga tayo dito. Ito nga H2, ito yung H1, ito yung H4, na parehas nga sa H3. Kaya makukuha natin yung COP. H1 nga ay 41555. Ang H4 ay ito. And then ay H2. Ang H2 nga natin ay yung nabasa natin for 31 at yung H1 ay yung 401.555. Again, pare-pares itong kilojoule per kilogram. Kilojoule per kilogram. Kaya cancel na rin pati yung unit. Okay. Okay, nilagay ko lang ha para malino na walang unit yung ating COP. So therefore, solve na natin ang unang for letter A. So COP. Ako na lang sa tabi. So 401, parenthesis, 401, 555, 236.64 divide 431 then minus 401.555. Okay, so our COP would now be taba yan, 5.5999.038. Then round up, ayan. Pag ni-round up, dahil puro 9, so therefore, ang COP natin ay kahit ano na lang, 5.6. Understood na yan, eh, yan. Pero pwede nyo rin mong gawing 000 dahil na-round up nga naman siya. 5.6 or 000, hindi naman nagkakalayo yung dalawa na yan. Kaya, yun ang ating final answer para sa letter A. Then, ang sunod nga ay refrigerating capacity. Okay. At tandaan nyo siya ay capacity. So, dapat siya ay in kilowatt or per second. So, sabihin, kailangan natin kunin yung mass flow rate. So, saan natin kukunin yung mass flow rate? Doon nga sa may suction na side. Yan. Meron na tayo ditong suction na 12 liters per second na may suction side. So, yun muna ang kunin natin. Yung mass flow rate nga ng ating refrigerant kasi sabi nga ay yan, ang mangyayari ay dahil liter at liter, so sabihin ay volume flow rate which is Q ay divide natin ng tama, itong specific volume. O tama, dahil mass times specific volume ay volume flow rate. Okay? Yun ang equation niya. Na ang Q nga natin ay yung 12.0 liter per second. Then, ang ating specific volume ay kinuha nga natin kanina. Ito. Which is nagkataon din na liter nga siya. Kaya madali nang mag-cancel ng values. Ito ay liter per kilogram. So, liter at liter, cancel na. Tapos itong kilogram na nasa ilalim, pag pumunta sa taas ay magiging nasa taas na siya. So, therefore, mass flow rate 12 divided by 65.3939. 3399 pala, sorry. 3399. Okay, yan. Then ito ay in kilogram per second na yan. Kilogram per second. And then makukuha na natin nga yung refrigerating capacity. Okay? Mapa-refrigerating capacity or refrigerating effect, pare sila REF ha. Ang tayo nag-iiba lang sa kanila ay yung unit. Yung pinagkaiba, pare silang REF ang gagamitin natin. Pag nga lang siya naka per second or kilowatt, ay capacity siya. Kapag nga lang ay per kilogram siya ay effect lang.
So dahil ito ay capacity, so dapat ito ay may mass pa. Tapos, edi refrigerating capacity din sa may evaporator ulit. So, kaya lumalabas ay H1 minus H4 ulit. Okay, substitute na. 0.18365501. Then, 401,555 minus 236.6. Ito nga ay kilojoule per kilogram. So, therefore, yan. Kung napansin nyo kilojoule per kilogram, ito ay kilogram per second. So, yung kilogram nga ay cancel na. Kaya meron tayong kilojoule per second, which is kilowatt. Kaya ang sagot nito ay kilowatt. Okay. 401,555, 236.664. Ayan. Dapat tayo ito ay 30.28305828. At katulad ng sabi ko, ito nga in terms of kilowatt as capacity. Then for the final answer ay round up natin 30.28. 31 na to kasi katabi niya ay 5. Okay? Okay ba? Maliwanag kaya ang ginawa kong ito? Opo, sir. Okay, thank you. Thank you sa reply. Pwede po mas-screenshot po na mas buo po, sir. Ano pa ako dito, sulatan ko pa ng kaunti. Kumukuha lang ako ng extra papel. Kasi kulang ng papel ko. Sige po. Kumuha lang ako ng extra papel. Sulatan ko pa dito ng kaunti para naman di sayang ito. Okay? So ito na nga yung ating dalawa. Kaya nga tuloy yung sabi ko. Unahin ko muna yung COP pati refrigerating capacity ng walang heat exchanger. Then after that ay sige. Kahit mamaya na lang, para din siguro nasa isang papel yung with heat exchanger. Sige, so basta ito muna yung ating walang heat exchanger, then dito ka na lang siya isusulat yung meron ng heat exchanger para isang buong papel na lang siya para hindi putol. Pero ito pa rin yung mga given natin ha. Yung given natin. Ulitin ko lang haba, kaya nga siya nagbubukang mahaba kasi dalawang part kasi siya. Isang without heat exchanger at isang with heat exchanger. Kahit HE na lang ang heat exchanger. Pag nga ganyan, ay dito nga may heat exchanger. Yung pinakita ko sa inyo, so, heat exchanger. Tapos, ito yung Sir, naglalag po kayo. Ganun pa. Nakatigil po. Nagtitigil-tigil po. Magre-reconnect lang ako. Wala mo nang lalabas ha. Noted po.
Ayan. Check mic nga, check mic, check mic. Baba naman ang mic ko. Okay na Yes kaya? po, sir. Audible po. Audible Okay. po. Sige, thank you. Natin ulit. Ayan. So, simulan nga natin sa heat exchanger. So, dalawang part nga yan. So, ang ginagawa nga lagi, nasa labas na to. Okay? Yan yung manggagaling sa condenser natin. Okay? Kumbaga ito nasa labas na to. So, kumbaga dito connected nga yung ating expansion valve. Tapos ito yung papuntang evaporator. Uy, napalapat na lang. Condense. Kasi ito nga ay, babalik kasi ito. Kasi siya nakamali. Ito talaga, lagyan ko ng puti dahil para walang malito. Ayan, ganyan. Takloban ko talaga yun. Tapos, ito nga ay pupunta nga dun sa ating heat exchanger. Natandaan nyo yung sa evaporation. Ayan, pupunta. Evaporator pala, sorry. Ang papasok doon. Tapos pagkapasok nga ay babalik siya at papasok sa compressor. Tapos lalabas sa compressor, ang siyang dadaan sa ating condenser. Siyang pupunta ngayon doon sa heat exchanger. Ayan. Sa mangyayari nga dyan ay ito nga ay R22. Ito yung ating saturation line. Ang mangyayari nga ay ahaba ang ating saturation ay yung evaporator ng line. Lalagpas siya doon sa ating saturation line. Tapos, yung ating condenser na horizontal line ay lalagpas ngayon doon. Ayan. Na, okay, napalitin, no? Dapat pala mas malaki-laki ito kasi may dagdag kasi tayo ditong point. So yung 1, ito ngayon ng 2, ito ngayon ng suction ng ating condenser, baliktad na naman, compressor, may baliktad ko na. Tapos 3, titigil nga sa 4, doon sa saturation line. Ito. Then, may 5, then lalabas dito is 6. Okay. Na kung saan ko ililipat natin to dito, so yung lumalabas nga sa evaporator pa rin ay 1, yung sa may saturation line, ito pa rin yung ating 8.1. Tapos katapos nga nun ay magkakaroon ng part ng heat exchanger, kaya katulad sabi ko itong kaputol na ito ay sa may heat exchanger yan, kaya dadaan dito ay 2. Yan nga yung pumapasok sa compressor natin, which is tama, di ba? Tapos makakompress siya, kaya lalabas dito ay 3. Tapos dadaan sa condenser, okay? Paglabas niya ay 4, hindi agad 5, 4 muna. Pagkatapos ng 4 ay magdadaan nga siya sa heat exchanger, kaya magkakaroon dito ng bagong state point, which is yung 5. At yung 5 ay may expand, ayan, kaya nga vertical line, kasi nga dumaan siya ng expansion valve, na yung 6 nga natin, ang siya nga pumapasok dun sa ating evaporator. Ayan. Kaya dapat ikaw ng numbering nito, dapat nagre-reflect siya dito. Para din ma-double check kung tama yung cycle natin. Tapos ang last nga ay yung temperatures natin, which is, hindi pala 3, or 30. Ito ay negative 10 at 30 degrees Celsius. Okay? Sir, Kung agad, yes.
Yes, go ahead. Ayan po ay pH diagram din po, no? Sorry. pH diagram din, tama yun. Nakalimutan ko lang lagyan ng label. Okay na? Okay na po, thank you po. Okay, sige, thank you. Napalit lang yung drawing ko rin, ha? Napalit lang yung drawing ko. Okay, kasi yung mga susunod din medyo kailangan ng detalye dito. Kaya ang suggestion ko na lang ay i-separate nyo na lang dito sa ilalim para medyo malaki-laki. Okay. Kaya sa susunod na nga lang ang gagawin ko hindi ko na ipipilit na pagtabihin. Gawin ko na lang ng separate. Ito, separate ko na lang para hindi sila siksikan. Anyway, so kagandahan nito, dahil nakapag-compute ng katayo nito, okay, yung ibang part dito ay ililipat lang natin dito. For example, yung H1, ayun pa rin yung part ng H1. Dito. Same H1 siya dito. Kasi yun pa rin yung sa may saturation line na yun. Diba? Saturation line pa rin yun. Kaya, at 8.1, okay, so still ang ating yun nga, kabagayan niya. Kahit di na nga tayo tumingin sa nasa tabi lang, ha? Nasa tabi ko lang ito. Okay, mamaya natin papa-screenshot. So PSAT at temperature pa rin at negative 10 degrees Celsius. Ito ay 354. At ang kailangan nga natin hindi natin ngayon kailangan ng SG. Hindi natin kailangan ng SG. Ang kailangan lang natin ay H1. H1 nga lang, which is equal to H. Meron pa ba? Hindi natin kailangan ng volume. Kasi ang mangyayari lang yung 2 to 3 ay kapares lang din ng 1 to 2 dito. Kasi nga same compressor capacity nakalagay naman. Same compressor capacity. Hindi same flow rate, ha. Kaya ito ay pang lang to, pang walang heat exchanger. Ito, yung 12 na to. So hindi siya pwedeng gamitin dito. May heat exchanger. Kulang pa ba ako? Hindi tayo kasi mag-S1 to kasi magkakaroon ng S2 ito sa S3. Sige, singit ko na lang ulit kung may kulang. Okay. Ito nga ay at pressure 354 30 kPa. Constant pressure pa rin naman siya, no? May temperature. Tapos ito natin kukunin. Tapos okay. Ito. Yan nga lang. So, H1 pa rin ay equal to 401.555 kilojoule per kilogram. Then next ay, wala nga tayong S1, ha. Kaya skip natin yung S1 kasi nasa 2 to 3 yung process ng compression. So, nandun yung S2 equals to S3. So, doon nangyayari, wala sa S1. Wala sa 0.1 pala. Kaya ko yung S1 equals to S2 ay, kumbaga sa Malcelta ay yung 2 ang kukunan natin ng entropy. Yung 0.2. Then, sunod ay, 8.2. Tama naman siguro. So, kaya ako napatigil kasi, okay, baga isipin nyo ay, pwede kasi tayong pumunta na agad dito sa heat exchanger, okay, tapos kunin yung mga values,
Hmm. Wala, nag-isip lang ako ha, nag-isip lang ako. Pero pwede rin nga mga kunin doon eh. Or wala naman ang iba eh. Sige, gano'n na lang. Again, dapat nga mas malaki yung drawing kong ito para makita natin. Kasi nga, ay meron kasi tayong temperature na sabi ay yung lumalabas sa may evaporator side. Okay? Leaving doon sa may evaporator side sa may heat exchanger natin. Ayan. Kumbaga, ito yon. Ayan. So, yung sinasabi dito na negative 10 degrees, so siya ay galing sa evaporator. Ito ngayon. Pagkatapos, dumaan sa heat exchanger, paglabas na dito ay 5 degrees Celsius na siya. Sige, ganun na lang. Pwede pa rin kasi, hindi ko na kayo lilituhin. Ganito na lang. So, meron kasi tayo ditong temperature. Pag ganun, nasabi nga natin na yan ay 5 degrees Celsius. Ayan. Tapos meron nga tayong constant pressure na yung kinuha natin kanina ito. 354.30. So, para makuha natin yung H2 is equals to H at pressure 354.30 kPa and yung temperature na 5 degrees Celsius. 5 degrees Celsius. Kaya ang mangyayari niyan ay babalik tayo sa ating table or doon sa ating figure. So, at hahanapin natin yung negative 10. So, katulad din kanina, negative 10. Tapos, kung titingnan nga natin ulit yung value, siya nga ay 354. 354. Pwede ba nga siya ay, ito nga ay kalahati lang, kaya ito ay 3, 350, 400. Ayan. Dahil sa kalahati lang siya. So, kaya 350. At pag tinignan nyo rin yung negative 10 degrees Celsius, nandun na siya. Counting, lagpas lang. Lagpas lang siya ng kaunti kasi ang nakatigil niya dito. Lagpas ng kaunti. Para lagpas. Dapat ng linya, 350 kasi sakto yan. So lalagpas lang natin ng kaunti. At makikita niya naman doon sa trace ng ating linya na lagpas ng kaunti lang. Wala pong patay. Sir, tumigil po yung camera po Wala. ninyo. Ano? Ito nga. Okay. Naglalag po ata ulit kayo, sir. Okay. Ano ulit? Sino? Wala nang nainig. Babalik ako ha, babalik. Okay po.
Try ka natin ulit. Okay na kaya? Yes po. Thank you. Zoom in ko lang. Yun nga ha. Tayo ngayon nagbabasa dito sa negative 10. Or kung gusto nyo nga tingnan ay ito nga yung 354.30. Okay, so 350. So kaya ilalagpas lang natin siya ng kaunti. 350. 354. Yan ang sunod na titingnan ay yung temperature natin. Yun. Kaya may tulong na. Kaya nga, yan, may pagkanto nga ako. Yun, may papaganto akong linya which is 5 degrees Celsius. So, ang gagawin natin ngayon, hanapin yung 5 degrees Celsius. So, i-intersect natin siya sa 5 degrees Celsius. So, siyempre, nasa pagitan siya nito 0 at ng 10. So, nasa gitna, tapos pa-project natin pababa. O dito ngayon siya. Number ngayon dito. Tapos, yung tumama ngayon yun ay 10. Gumalaw ba? Gumalaw. Ayan. Ito nga yung horizontal. Ayan. Okay, horizontal. Tapos ito lang sabi ko, 5 ha, hindi negative. Negative 10 yan. So, sabi daw ay 5 degrees Celsius. So, 5 degrees Celsius. So, pagkita nitong dalawang ito. So, kalahati. Then, ititrace natin na imaginary na parallel doon sa dalawang ito. Parallel. So, dito siya. Pagpatak. So, pagpatak na dito ay tingnan natin sa oops, natakloban ang enthalpy. Tapos lang din siya ng kaunti sa 410. Okay, so, dahil ito yun na rin. So, pwede na rin ang 411. Ito naman ito. Napakarang mali atang nagawa ko. Gumalaw na kasi ng gumalaw eh. So, kalahati, ayun nga, mali nga. So, siya ay hindi 1-1, kundi, ayan, dahil medyo malayo-layo na siya. Pwede pa rin naman nga sigurong 1 kasi kalahati ay 2-5. Ay, hindi, mas malapit siya sa 2. So, mas practical itong gawin ito kasi kalahati ng 5 ay 2-5. O, di ba? Mas malapit na siya sa 2-5 pagkalahati. So, mas tamang basahin ay 412 kaysa 411. But again, yung 1 at 2 naman ay difference lang naman ay 1, no? Kasi nga, ang interval ay 5. Okay. So, 30% ng 5 ay 1.5, edi 2. O di plus minus 2. So, kaya napasok pa rin yung 1 kasi nga ang basa ay 412. So, therefore, ang ating H2 would be 412 kilojoule per kilogram. Ayan. Palagay ko wala namang iba. Pwede pa kaso komplikado na. Wala rin namang given na ano. Sige. Okay. Maliwanag kaya kung paano nangyari yung 412 ito? Yes po. Sige, Opo, sir. Sige, thank you. Okay. Tapos, dahil kailangan natin ng COP, no? Isay nga daw ng compressor capacity. Sige, kumpletuhin na rin. Para hindi na natin problemahin. Para hindi na rin siguro kayo malito. Wala na naman tayong, kailangan pa rin pala ng SA, no? Dahil S2, S3. Ganito na lang, ha? Ganito na lang. Okay. So, pwede pa rin naman natin dito kunin yung S2.
Okay? Kasi nga S2 equals to S3. Pero pagdating kasi dito sa problem na to, ang parehas kasi sa kanila ay compressor capacity. Yan, compressor capacity. Kaya ang gawin na nga lang natin ay kaysa dito, para hindi malito, babalikan ko na lang yung kaninang problem at computing ko na lang din dito yung compressor capacity natin. Since given naman din yung mass flow rate, given yung mass flow rate, at gawin natin siyang halip ng capacity, ano to? Hindi naman ano eh. O basta siya ay difference na lang din ng enthalpy. Tama. Difference na lang ng enthalpy. So sabihin, ang work ng compressor nga natin ay mass, tapos H2 minus H1, H2 minus H1. Then, ang sunod ay okay. So, paano kaya madaling explain sa inyo? Kasi pag kinuha ko to, okay yung math. Tapos, sige. Dahil tapos ito, ang ililipat na lang doon. Sige, gano'n na lang. Kumpitin ko na lang yung mismong rate, yung mismong work na gawa ng compressor, given nga yung mass natin na 0 point, ito pa rin yun, yung kanina. Again ha, nandito pa rin ako sa state point or sa setup na walang heat exchanger. Ang purpose nga lang ay para nga dahil kung anong makukompute natin dito, na work ng compressor ay ililipat lang natin, literal na kukopyahin lang natin siya dito sa kabilang computation natin under na merong heat exchanger. So dito ko na lang i-compute. Okay, kaya ako dito siya kino-compute ay para hindi nakakalito ating solution. Kasi baka tataka kayo bakit kung ito ay ilalagay ko dito, sabi nga natin dito ay walang heat exchanger. So, disconnected na agad yung computation natin. Kaya, ginawa ko na lang siya or bumalik na lang ako dito para din siguro din ma-utilize natin din itong space ng ito. At katulad na sabi ko rin, pwede nga mag-substitute ng kahit wala ng unit as long as yung mga sagot na isa-substitute natin ay kompleto ng unit. Yan po napansin. Kompleto naman ng units natin. Nalagyan ko lang ng unit para madaling i-trace ko nung nangyari. 431. Ang H1 ay 400. 1. 555. Ito nga ay in kilowatts na. Work ng compressor. Ganyan na lang para mas madaling intindihin. Para hindi rin komplikado. Nakasave naman. Hindi. Ito. Well, dahil 65.339. Ito, nandito. Times 431 minus 401. 0.555. Hindi pala kita yung pinocompute. While, so di ayan. So, ay in terms of kilowatts. Ito nga ay kilowatts. At ito nga yung gagamitin natin din kilowatts dun sa kabilang setup natin dito. Okay, kasi nga sabi ay same compressor capacity. So, still yung work natin ay ng compressor still equal doon sa kabila. Yung kinumpit nga natin kanina ito. Equal nga siya doon. So, 5407721 kilowatts. Okay? Tapos ngayon, gagamitin natin ito ngayon para ngayon makuha yung state point number 3. So, pupunta ngayon tayo sa state point number 2. Ngayon, again, same power ng compressor, pero magkaiba ng interval. Ngayon ay magiging 3 minus 2. Okay?
So sabihin, ang ating magiging work ng compressor ngayon, okay, ay same pa rin ang mass flow rate. Same mass flow rate sa kanina. Kasi nga same ng capacity. Same capacity. Same capacity. Ayan na lang. So same ng mass flow rate. And then ang difference ngayon nila ay H3 nga minus H2. Eh di ba nga na-solve na, nalaman na natin yung value ng H2. Ito nga ay parehas nun sa kanina na value. So therefore, makukuha natin yung pang state point number 3 na H3. So rearrange lang natin muna yung ating equation bago natin yan. No? So pwedeng, okay, maliwanag. Kung di man, di isa-isahin. Ng compressor, divide by M, equals to H3 minus H2. Ayan, kailangan na natin ng H3. So yung H2 ang lilipat sa kabila. So therefore, H3 would be equal now to work ng compressor over mass plus, tama, plus na siya, lilipat. So plus H2. Ayan. Di malaga kung compute na natin yung H3. Wala namang ibang paraan. Dahil parehas naman. Parehas naman. Yung ano na lang. O kaya napapatigil kasi pwede kasi na rin sige na nga, mamaya na nga. Para hindi ano. Anyway, so lagyan natin ng values. So sa nga ay 5.40772175. Tapos ang mass flow rate nga natin ay yung nandito sa kabila. Nandito na mass flow rate. Same lang din niya mass flow rate kasi same lang naman din na dumadaan sa paikot-ikot. Mass flow rate kasi. Sorry. Mhm. Kaya ako napatigil dahil nga ng mass flow rate. Kasi ang given lang kasi sa atin ay ano ay itong 12 para sa compression suction. Eh pagdating nga kasi dito ay iba na kasi yung compression suction natin. Nasa point 2 na nga, wala sa point 1. Kaya dapat din pala ay kinumpit din natin ang same pa rin ang compressor capacity pero mag-iiba ngayon ang mass flow rate nga. Mag-iiba ngayon ang mass flow rate pagdating dito. Dahil ibang state point na siya. Sige. So dapat ay ito ay meron pa ding specific volume. Mas tama 'yon, sige, mas tama 'yon. Ulit ako ha. Singit to na lang dito. Ayan. Yung specific volume. Sabihin kong ulit ako ay kukumpitin pa natin dito yung mass flow rate. So dito ay specific volume ng 2. So specific volume ng 2 H equals din sa B. So, babalik tayo dun sa table at babasahin din natin yung specific volume. Narinig ba ako? Apo. Kaya ako. Ayan. So, babalik tayo dito sa figure ng R22
At ang titingnan naman natin ay yung specific volume na nandito. Okay, mas tama yon. Okay. Kaysa kokopyahin din natin yung mas. Mas tama yon. Tapos, yung temperature nga natin ay 5, yung gitna, pababang ganun. Tapos pagdating ngayon dito ay, nasa taas yung ganun. Dito. Kasi nasa pagitan ng 60, tama naman, no? Ano? Tayo nga ako nang tama yung linya. Baka kasi mali yung tinitingnan ko. So ito, pag ganun. Pwede na to, malapit lang, nasa taas lang ng linya. Okay. So since malapit naman siya dito, so pwedeng ito na rin yung gamitin natin. Nagets ba yung ibig sabihin ko? Kasi ito, gitnang ito, ayun. Yung tumamang pag ganun. So parang itong linya na rin na ito. Pag tumama ay ito, point 0.07. Ito nga lang ay ano ha, yan, no? Cubic meter per kilogram. Pwede nang yun na lang. Malapit din naman. Okay. Kasi nga gagamitin natin siya para sa pag-compute ng mass flow rate. So, nasabi ko siyang ay 0.070 cubic meter per kilogram. Then, pagdating dito, okay, kumpitin natin yung mass flow rate niya. Still, ang nasa may suction ay 12 liter per second, pero yung ating specific volume na ngayon ay ito. Kumpara sa kanina, iba kasi yung specific volume kanina. Ang specific volume kasi nga ay ito. Kumbaga 0.65, 0.065. Ngayon ay 0.07 na siya. Tapos cubic meter per kilogram na meron nga tayong 1,000 liter for every 1 cubic meter. Ayan. Kaya katulad sabi ko, double check nga. Okay, kasi yung nasa table, hindi ito. Yung nasa table ay liter per kilogram. Pero yung nasa figure ay cubic meter per kilogram. So, magkaiba sila ng unit. Pero conversion lang naman ay 1,000. Ayan. Para tama ang ating mass flow rate. Mas tama ito. So, 12 divided by 0. Ano ngayon siya? 0.17142857 ito nga kilogram per second. And then babalikan natin ngayon itong equation na to. Kumpitin ngayon natin yung H3. So kaya natin ginaya ito nga para hindi na tayo mag-trace or pwede rin naman dito, mag-trace din tayo ng S1 equals to S3. Ang inaalala ko lang kasi ay baka hindi kasi magparehas ang work ng compressor. Eh dito kasi ay yung kasi ang sabi do sa problem, di ba? Same compressor capacity. Same compressor capacity yung na nakasulat dito. Kaya doon tayo ngayon magbabase. Doon sa sinasabing same compressor capacity. Kaya doon tayo kumuha ngayon ng computation. Kaya mag-iiba nga lang ating mass flow rate. So using this mass flow rate, compute natin yung 3. So same compressor capacity na 5.40771775. Nagets ko yung sinabi kong yan? Tungkol dito sa mass flow rate nito. Opo. Thank you. Ito nga kilowatts, ito ay kilogram per second. So, walang problema. May plus lang ng H2. Ang H2 nga ay yung 412. Yeah, H3. Yeah, compute natin. So, ito pa rin siya. Nasa Y. Hindi nakasave ang aking kaninang mass flow rate. Ay, mass flow rate yung power. Ganito. 412 ay, ayan. So, ang sagot ay 443. This is kilojoule per kilogram.
Then next ay H4. So H4 ay HF at pressure ng condenser which is ay yung ano din 11. Okay? So yung 11 din. Yung kanina na compute na natin na 1191. Or hindi, yung pa rin katulad nung kanina pala, no. Ito rin pala. So yung isa pang kokopyahin lang din natin. No? Iba lang ng letter, iba lang number, 664 kilojoule per kilogram. Ayun. And then next ay state 0.5 tayo. At yung state 0.5 nga ay nandito na siya sa heat exchanger. Okay, so dito ko na ilalagay yung heat exchanger. Ito nga ay, itabi ko, ayan. Pumasok nga dito yung 4. So yun yung H4. Tumaan ng Leon. Ang lumabas nga dito ay H5. Tapos dito ay pumasok ang H1. Tapos gumanon. Tapos lumabas dito ay H2. So yan yung energy na pumasok at lumabas dun sa ating heat exchanger. Then syempre nga ay, kita nyo naman, iisang mass flow rate naman ang dumaan dyan. Kaya pwede nga gawin na lang natin ay, tingnan na lang natin yung enthalpy na pumasok at lumabas. So lagi namang E in equals to E out. Wala namang sinabi tungkol sa efficiency ng condenser, ng condenser ng heat exchanger. So kaya equal yung dalawang yan. Ang lumalabas nga ay pumasok at ang H1 at H4 at ang lumabas nga ay H2 at H5. At ang kailangan nga natin H5, tama pala. Ako pala ang kulang at H5 pala. Nasa 0.5 na nga pala ako. State 0.5, H5. So kailangan lang natin ng H5. So therefore H5. Again ito ay assuming dapat kasi may mas pa sa labas at may sa loob. So, Pare-pares OBS naman yung ang mas. klasiko boy, tinan mo. Ayan. So, constant Parang naman yung napapanood mas. ko kung gusto kong balikan yung klasiko. Kita ba? Ayan sa OBS. Nare-record ko yun sa OBS, pre. Okay. Tapos ay kaya constant pare-pares naman ng mass flow rate yan. 4th year. Pare-pares naman ng mass flow rate. Kaya cancel na lang yung mass flow rate. Okay. Kasi isa namang ikot siya, no? Isa naman yung mass na nagpa-flow doon sa ating cycle. Isa namang mass flow. Kaya kinancel ko na lang yung mass. Kaya puro enthalpy difference or classes na lang ng enthalpy yung ginawa natin. Kaya, di yun. Ilagay ko lang yung equation natin. So, yung H2 lilipat lang sa kabila. Kaya meron tayong H1 plus H4 minus H2. Tapos yan, substitute na natin yung mga values na nakuha natin. H1 nga ay ito. 401.555. Tapos ang H4 nga ay ito. 236. 4. Ang H2 ay ito. 412. Otits. Ay, mamaya na. Si mami muna. After na. Di yan ang gagawin natin ngayon. So, 401, 555, 236, 4. Hindi ata kita. Malabo kasi ang aking calcule. Yan ang sagot natin. So, 4H5. So, kaya din natin kinuha yung H5. Kaya kinuha din natin yung H5 kasi nga, yan yung dadaan sa ating expansion valve. Na kaya pagdating sa state point number 6, ayan nga ay yung dumaan sa expansion valve.
Yun nga yung vertical line dito. Kaya nga yung H6 ay equal sa H5, which is equals na din dito sa kinuha natin ito. 6.219 kilojoule per kilogram. Ayan. Okay? Okay kaya? Naintindihan kaya? Hindi. Online naman pala din tayo next week, no? Sa next meeting. Naintindihan Opo, kaya? sir. Naintindihan. Ayan, sige. Tama, di ba? O tama, 11:30 to 1. Hindi kasi ako sanay magsimula ng gantong oras. Pero tama, no? Hanggang alauna nga lang tayo. Opo, sir. Sige. Minamadali ko kasi yung pala yung online nga pala tayo sa next meeting. Akala ko kasi face-to-face. So, ano na lang, ituloy na lang natin to sa next meeting, pero kung gusto nyo munang i-screenshot tong una natin para may nabasa na kayo. Edi, ayan na muna. Total, wala na namang madadagdag dyan. Okay. Again, pakisabi ha, pag nakuha ng screenshot. Sa next time na lang yung kadoktong. Hindi pa naman tapos yung kadoktong. Okay na kaya? Hello? Okay na po, sir. Okay na ba? Sige. Okay, so, mag-alauna yan. Alauna na kasi. So, tuloy na lang natin to next meeting. Basta, ganun pa rin naman, COP, pati refrigeration capacity, pati yung lumalabas nga sa heat exchanger, yun ang hindi ko napalpan. Part ng heat exchanger. Wala mo nang lalabas ha. Wala mo nang lalabas. Salamat. Ano muna ha, kakausapin ko lang si Soriel, nandiyan kaya si Soriel, Nandito po ako, pati sir. sige, pati si Jory, nandiyan kaya si Jory. Stay ka muna, Soriel ha. Yes po, sir. Sige. Yun na muna nga ha, tuloy na lang natin next meeting. Okay? Kaya Thank you po. yun, Sige po, sige. sir. Dito na muna. Okay, kaya see you next meeting. Thank you po, sir. Okay.